Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Meron tayong nakikita na posibleng bagyo na magmumula sa silangan ng bansa. Ayon sa datos ng mga modelo, tumaas na ang chance ng development nito. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, easterlies o ang mainit at malumigmig na hangin nang gagaling sa silangan ang patuloy na nakakapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At gaya ng karaniwan nating napapansin kapag easterlies ang dominante, madalas ay mainit at maalinsangan ang panahon sa umaga hanggang tanghali. Pero ang mahalagang paalala, habang tumatagal ang araw at umiinit ang paligid, mas lumalaki ang tsansa ng pagbuo ng mga ulap na may dalang pag-ulan at pagkidlat pagkulog na posibleng magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Sa on-the-ground forecast weather condition, asahan sa Northern Mindanao, Caraga, Socsagen, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Dulot pa rin ito ng easterlies na patuloy na humihigop ng moisture mula sa karagatan papasok sa kalupaan. Sa mga lugar na ito, asahan na maaaring may mga sandali na mahina hanggang katamtamang ulan, pero sa ilang pagkakataon, lalo na kapag may mabubuong mas malalakas na thunderstorm cells, posible ring maranasan ang mas buhos at mas malakas na ulan sa maikling oras. Kapag nangyari ito, maging alerto dahil may posibilidad ng flash floods, lalo na sa mga babang lugar at landslides naman sa mga bulubundukin o malapit sa gilid ng bundok. Dito naman sa Davao Region, maging alerto sa mga lugar na may matatarik na dalisdis at sa mga daanang malapit sa gilid ng bundok. Dahil kapag nababad na sa tubig ang lupa, mas tumataas ang posibilidad ng pagguho. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms. Ibig sabihin, sa maraming lugar ay magsisimula ang araw na medyo maalinsangan, mainit-init at may halong sikat ng araw na may posibilidad ng bigla ang pagdilim ng langit sa hapon o gabi dahil sa mga localized thunderstorm. Ito ang isa sa mga karaniwang pattern, mainit sa unang bahagi ng araw tapos may tsansa ng biglaang ulan sa hapon o gabi. Kaya kahit mukhang maganda ang panahon sa umaga, hindi ibig sabihin ay tuloy-tuloy na itong magiging maaliwalas hanggang gabi. Dahil dito mahalagang tandaan na kahit isolated lamang ang mga pag-ulan sa ilang lugar, maaari pa rin itong maging malakas at mapanganib lalo na kung may kasamang matinding pagkulog, pagkidlat at pabugso-bugsong hangin. Sa mga ganitong sitwasyon, posible pa rin ang flash floods o localized flooding lalo na sa mga lugar na mahina ang drainage o madaling bahain. At iwasan muna ang pananatili sa mga open areas, ilalim ng puno at mga lugar na maaring tamaan ng kidlat. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan, sa northern at eastern sections ng Luzon, gayon din sa eastern section ng Visayas, inaasahan ng light to moderate na lakas ng hangin na nagmumula sa northeast hanggang east dahil dito ang karagatan sa mga lugar na ito ay may taas ng alon na maaaring umabot mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin sa maraming coastal area sa silangang bahagi ng bansa, makakaranas pa rin tayo ng medyo magalaw na karagatan. Kaya tandaan kung mapapansin ang pagdidilim ng ulap, biglang paglakas ng hangin o pag-iba ng galaw ng alon, mas mabuting umiwas muna sa malayong paglalayag lalo na sa ating mga mangingisda, bangkero at mga may maliliit na sasakyang pandagat. Ugaliin suriin muna ang lagay ng panahon bago pumalaot. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan pa rin ang light to moderate na hangin na nagmumula naman sa northeast hanggang north. Dahil dito ang mga karagatan sa mga bahaging ito ay may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.8 meters. Manatiling alerto lalo na sa mga lugar na open sea o direktang nakaharap sa silangan. Dahil dito mas madaling maramdaman ang tulak ng hangin at paggalaw ng alon. Tandaan din na kapag may umiiral na thunderstorms sa paligid ay pwedeng biglang magbago ang kondisyon ng hangin at alon. Kaya iwasan muna ang paglalayag kung may umiiral na pagkulog at kidlat. Ngayon, dumako naman tayo sa posibleng bagyo na manggagaling sa may silangan ng bansa. Ayon sa pinakabagong datos, kapansin-pansin na mas dumarami na ang mga forecast model na nagpapakita ng posibilidad ng pagbuo ng isang bagyo at nangangahulugan ito na mas tumataas ang posibilidad na may sistema dapat bantayan sa mga susunod na araw.
Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay bahagi ng long range forecast, ibig sabihin na nanatiling mataas ang uncertainty sa ngayon kung ito ay magla-landfall, ngunit may ilang model na nagpapakita na maaari itong lumapit o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Bukod dito, ayon sa global weather model gaya ng GFS at European na madalas nating gamitin, ay nagpapakita rin ng kaparehong senyales ng posibleng pagbuo ng sistema. Dahil dito, mas tumataas ang forecast confidence na may posibleng mabuo sama ng panahon sa nasabing bahagi ng karagatan. At gaya ng karaniwang nangyayari sa mga long-range tropical outlook, marami pang aspeto ang maaring magbago habang papalapit ang panahon na posibleng pagbuo nito. Maaring mag-iba ang magiging track o direksyon nito, maaari itong gumalaw pakaliwa o pakanan, maaari ring bumilis o bumagal ang galaw at higit sa lahat, maaari ring tumaas o bumaba ang tsansa ng development depende sa magiging kondisyon ng kapaligiran nito. Kabilang sa mga pangunahing salik na maaaring makapekto sa pagbuo at paglakas ng sistema ay ang temperatura ng karagatan, antas ng moisture sa atmosfera, lakas o hina ng vertical wind shear, at maging ang impluensya ng ibang umiiral na weather system sa paligid nito. Kapag hindi naging favorable ang mga kondisyong ito, posible pa rin hindi ito tuluyang maging isang organisadong bagyo. Kaya sa ngayon, ang pinakamalagang mensahe ay hindi pa agarang pangamba, kundi maagang pagbabantay at tamang paghanda sa impormasyon. Sa kabuuan, narito ang mahalagang detalye at paalala sa lahat para sa ating mga kababayan sa mga lugar na may mga banta ng malalakas na pag-ulan, lalo na sa Northern Mindanao, Davao Region, Caraga, Sucsargen, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto sa posibilidad ng flash floods at landslides. Kung kayo ay nakatira malapit sa ilog, sapa, mababang lugar, paanan ng bundok o landslide prone areas, mas mabuting maging handa at bantayan ang anumang mabilis na pagtaas ng tubig o pagguho ng lupa, lalo na kung magpapatuloy ang malakas na ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mananatili naman ang posibilidad ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms. Bagamat hindi inaasahan tuloy-tuloy ang pag-ulan sa maraming lugar, posible pa rin ang biglaang buhos ng ulan sa hapon hanggang gabi, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng localized thunderstorm. At para naman sa lahat ng may travel plans, lalo na sa may lakad sa coastal areas, islands o mga biyahe sa mga susunod na araw, mahalagang ugaliing i-check ang pinakabagong weather updates dahil habang papalapit ang mga susunod na araw, mas magiging malinaw kung ano ang magiging kilos ng posibleng sistemang binabantayan natin sa may silangan. At manatiling nakamonitor dito sa ating channel para sa pinakabagong update ukol sa magiging lagay ng ating panahon. At huwag kalimutang mag-ingat mga kababayan ngayong long weekend.